Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Matapos ngang matinding pag-amin ng presidential sister na si Senator Amy Marcos na ang kaniyang kapatid na si Pangulong Marcos Jr. ay gumagamit di umano at lulong sa mga ipinagbabawal na gamot, kaya naman sa wakas ay nagsalita na rin ang Philippine Army sa pamamagitan ng kanilang FB page at BP Sara handa na umanong mag-take over anumang oras. Gaano kaya ito katotoo? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Ayon nga sa biglaang post ng Philippine Army sa kanilang FB page na tila ikinagulat ng taong bayan at ng gobyernong ngagba. As soldiers, we should honor our oath, serve with professionalism, honor and integrity, remain loyal to the Constitution, and letting the rule of law guide our every action. Ang kanila umanong rule of conduct ay magsilbing tapat sa taong bayan, sa mga Pilipino at sa ating Constitution. Kaya't isa lamang umano ang pinahihiwatig at ibig sabihin nito nakahanda na at ready na umanong mag-take over ang Vice President na si Sara Duterte bilang Pangulo ng bansang Pilipinas na siyang ipapalit kay Marcos Jr. Ayon pa nga sa post ng isang DDS loyalist na si Tio Moreno, time for BP Sara to take over. Senator Amy R. Marcos bombshell revelation that Bongbong Marcos is unfit to govern due to drug addiction is a national emergency and constitutional crisis when the president's own sister and a duly voted senator publicly questions his capacity to lead the country. Has a duty to ask whether or not the president is still capable of discharging the powers of his office, and if the answer is no, the Constitution is crystal clear about what must happen next. Under Article 7, Section 8 of the 1987 Constitution, the Vice President shall become the President in case of death, permanent disability, removal from office, or resignation of the President. Meanwhile, Section 11 provides the mechanism that the President may declare his own inability or the majority of the Cabinet may formally inform Congress that he can no longer function automatically, making the Vice President the acting President. These provisions exist for moments exactly when the health, stability, or mental competence of the Chief Executive is seriously in question. This is about preserving the stability of the Republic. Samantala, sa iba pang balita, Marcos Jr. bukas sa dialogo kay BP Sara para umano sa unity ng bansa. Bukas umano si Pangulong Marcos Jr. sa pakikipag-usap kay Vice President Sara Duterte alang-alang sa pagkakaisa at pambansang interes. Binigyang din ito ng Malacanang sa gitna ng umiinit na tensyon sa politika. Ayon kay Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez, ilang ulit nang sinabi ng Pangulo na hindi ito nagsasara ng pinto sa sino mang nais makipagdialogo, lalo na kung ang layunin ay kaayusan, katatagan at pagkakaisa ng sambayanan. Nilinaw niya na nananatiling bukas ang Pangulo kahit kay BP Sara bilang bahagi ng pagsusumikap na panatilihing matatag ang pamahalaan. Hindi siya sarado sa pakikipag-usap. Si Sara Duterte ay nananatiling Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas at bukas ang Pangulo sa dialogo sa sinuman alang-alang sa pambansang interes. Matatandaang nagkaroon ng lamat ang samahan ni na Pangulong Marcos Jr. at BP Sara matapos ang sunod-sunod na issue sa politika na lalo pang tumindi ng dalhin ng pamahalaan sa International Criminal Court o ICC ang kaso laban sa ama ng Vice Presidente na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? At para sa bupang detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Ito, binalita ha. Marcos Jr., bigyan natin ng komentaryo. Marcos Jr. bukas sa dialogue kay BP Sara para umano sa unity ng bansa. Bukas umano si Pangulong Marcos Jr. sa pakikipag-usap kay Vice President Sara Duterte alang-alang sa pagkakaisa at pambansang interes. Bongbong, naloko mo na kami dyan sa lintik na pagkakaisa na yan eh. Nung nag-unity team kayo, wala kayong pinangako. Hindi nyo kami naloko, Banateros. Hindi nyo kami naloko. Nakinig kami kay Tatay Digong na ikaw ay bangag. Hindi nyo kami naloko. Tapos eto na naman kayo. Kokontrahin na naman kita dyan sa lintik na pagkakaisa na yan. Huwag na kayong papabudol dito. Sara,
Once and for all, wag ka nang magpaloko rito. Ipinalibing ng tatay mo yung tatay nito. Pero anong ginawa niya? Gustong ipalibing yung tatay niyo sa dahig. Huwag kayong papabudol dito. Animal tong tao na ito. Wala pong puso yan, animal yan. Sasakmalin ka niyan. Baka mamaya turuan ka pa magdroga niyan. Baka mamaya nag-aalmusal ka na lang marijuana. Huwag kang papaloko dyan. Huwag ka ng dialogo. Anong gagawin yan? Kunwari, sabihin, pauwiin ko si Bongbong Marcos, huwag ka nang tumakbo. Tanga! Hindi kami maniniwala dyan. And we will do our part to convince BP Sara na tumakbo. We will do our best. And we will do our best na wag na makipag-usap sa'yo. Kontrahin po natin to. Ako naman sa tingin ko hindi na niya mauuto si Sara. Sa tingin ko naman hindi na rin niya mauuto ang taong bayan. Hindi niya na mabobola. Pero ganun pa man, isigaw natin, hindi natin gusto to. Ano, ikaw pa biktima? Ito ang binigyang diin ng Malacanang sa gitna ng umiinit na tensyon sa politika. So hero ka pa. Nagpapakumbaba ka na willing ka makipag-dialogue. So pag hindi nakipag-dialogue si Sara sa'yo, siya ang masama. Ikaw mapangkumbaba ka pa. Alam mo, ako asar na asar ako. Tatandaan po natin to. Iba ang humility, iba ang false humility. Ang pinapalabas dito ni Bongbong, humble siya. Nagpapakumbaba siya. Hindi po. False humility yan. Ang totoong humility is, alam mong nagkakagulo sa gobyerno mo. Makinig ka, Bongbong Marcos. Nagkakagulo. Whether ikaw may kasalanan or hindi. Dawit ang pamilya mo, asawa mo, anak mo, bayaw mo, pinsan mo. Kung may humility ka, wala kang pride, magbibitaw ka. Sasabihin mo, oy, alam ko hindi guilty yung pamilya ko. Pero magbibitaw ako nang sa gayon. Hindi ko maimpluwensyahan ang investigasyon ninyo. Do whatever you want. Kung may kasalanan yung anak ko, hindi ako makikialam, ikulong nyo siya. Parang yung sinabi ni PRRD. Pag may kasalanan yung anak ko, barilin ninyo. Hands off ako, hindi ako makikialam. Yan ang humility. Huwag nyo kumilukuhin sa false humility. Hindi ka lulusot. Promise, hindi ka lulusot sa akin. You don't pretend to be humble. Not on my watch. Ito siguro ay hindi sa pagmamalaki, okay? Pero ito ay isa sa mabilis kong maamoy. Kung yung tao pa-humble lang o talagang humble. Yung hindi mo lang pagbitaw, Bongbong Marcos, mayabang ka ni. Hindi mo yung pagkidnap lang sa tatay kay PRRD. Wala ka ng humility. Diba? So wag mo kaming paandaran ng false humility mong yan. Gago ka. Niloloko mo kami. Next po tayo. Ito po, pag-usapan natin itong si Batman. Naku, matindi pala ito. Sabi ko na eh. Dudang-duda ako dito bakit sobrang sip-sip kay Bongbong Marcos nitong si Batman na ito. Meron palang tinatagong dumi sa dilim. Batman talaga, pakinggan natin. Pinabulaanan ni dating Finance Secretary Ralph Recto ang akusasyong sangkot siya sa pagpopondo ng mga maanumalyang flood control project. Una nang sinabi ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na iniutos ni Recto ang remittance ng bilyong-bilyong piso mula sa PhilHealth at Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Nasa 167 billion pesos umano ang dinivert na pondo sa Bureau of Treasury para sa unprogrammed appropriations. Ayan, so yung 167 galing sa PhilHealth at sa PDIC inilipat. Okay? Kasi po bawal yun. Kung saan intended dapat yung pera, doon mo gamitin. Kung saan sinabi ng batas, yan ang napag-usapan, yan ang napagkasunduan, yan ang napirmahan, dyan mo gamitin. Hindi ka pwedeng lipat ng lipat. Pala desisyon itong si Recto. Saan yan dinala? Pakinggan natin. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Carpio na pasok ito sa plunder at technical malversation. Plunder ang kaso niyan. Kulong po yan. Sige, plunder at saka technical malversation. Technical malversation is a situation where the lot
there is a law saying that this money should be used to build schoolhouses. You use the money to build a bridge. You did not steal a single centavo. That is technical malversation because the law says you build a house, schoolhouse. And that's the law. You have to obey that. The law says this should be used only for operations of PhilHealth. You use it for flood control. Yun ang matindi ron. So, sa PhilHealth dapat, inilipat. Okay? Illegal po yun. Criminal po yun. Kahit na hindi kinulimbat kahit piso ni Recto. So, technically, yung paglipat mo lang, bawal yan. Diba? Kahit wala kang ninakaw. Kahit zero. Pero ang nakakapagtaka dyan, bakit sa PhilHealth dadali mo sa flood control? Yung mga ganong klase. Ano ang motibo mo? Anong purpose mo? Kung hindi ikaw magnanakaw, bakit mo nilaan dyan? At sinong amo mo ang pinagsisilbihan mo para nakawin dyan? Yun ang nakakapagtaka ron. Kasi di ba kita naman natin ang daming nawala sa PhilHealth. Lipat dito, lipat doon, lipat diyan. Pambira. Bakit PhilHealth pa kinuhanan nyo? Sa bagay, madaling nakawan itong pagproyekto ng DPWH, pagpatungkol sa flood control, madaling nakawan Hit din ni Carpio, walang excess funds ang PhilHealth at tanging ang Pangulo lang ang maaaring maglipat ng savings ng mga ahensya. If you talk of excess, that means you don't need it for that year. But so many hospitals have not been paid. So many private hospitals are closing because PhilHealth hasn't paid them. Ayan. At unang-una dyan, dapat yung excess lang ang pwede ilipat, ang punto niya. Anong excess? Yung hindi mo kakailanganin within 1 year. Okay? Pero kulang na nga Sa katunayan, dapat pa nga dagdagan natin sa PhilHealth. Dahil dyan po talaga bagsak ang Pilipinas. Ang dami pong punta po kayong public hospital. Ang dami pong nangangailangan ng tulong. Kaya, alam nyo, nakakaasar talaga na yung pinagkukuhanan nyo pa ng nakaw galing PhilHealth. Na ang nakataya dyan ay buhay at kalusugan ng taong bayan para ka lang makabili sa Forbes Park. Na instead na sana ang pinoproblema na lang ng Pilipino ay yung kanyang sakit, paano siya magpapagaling, poproblemahin mo pa yung pambayad. Dahil walang suporta ang PhilHealth, yung pambayad sa ospital. At maraming ospital at maraming doktor hindi na nababayaran ng PhilHealth. Kaya yung iba ayaw nang tumanggap ng PhilHealth, naiintindihan po natin. Tapos na nakawin. Kasi pambibili sa Forbes Park. Tapos kukuhanin lang ng asawa, kukuhanin ng bayaw, kukuhanin ng anak, kukuhanin ng pinsan. Bastos no? Di ba? Recto, ba't ka nagpagamit? Yun ang tanong dito. May tinatago ka pala. Pero ayon sa dating Finance Chief at ngayon Executive Secretary, walang kinalaman ng DOF sa flood control projects. DPWH daw ang may accountability sa mga proyekto. Ang papel-anya ng DOF ay pataasin ang national revenue at bantayan ang mga utang at deficit ng gobyerno. Ayan. So tingnan natin, kailangan maimbestigahan to kasi iba sinasabi ni Carpio, iba sinasabi ni Recto. Okay? Pero dapat maglabas ng ebidensya to si Recto. Huwag tayong papayag na sasabihin mo na lang na kasalanan na naman to ng Duterte. Yung ganun, yung style Claire Castro, style Sandro, DDS yan. DDS. Huwag ganun. Hindi gusto ng mga Pilipino yung ilalipat nyo lang yung katarantado ang ginawa ninyo sa mga Duterte. Magpakita kayo ng ebidensya. Even kasi yung ibang lawyer talagang katulad ni Claire Castro, yung reasoning nila hindi na parang lawyer. Kahit di ka lawyer, magpakita ka naman sana ng sustansya. Wag yung parang iyong pangangatwiran ay parang salita ng adik gaya ni Sandro. Parang salita ng tagapagsalita ng adik. Kasi talagang parang wala eh. So bigyan nyo kami. We want to see evidence. Kung naglipat ka nga, ikaw ang naglipat or hindi. Yun lang naman. Hindi natin pag-usapan dito. Kung may ninakaw ka, hindi. Saka na natin pag-usapan yan sa plunder. Pero sa ngayon, pag-usapan muna natin, ikaw ba ang naglipat o hindi? Pakita ka ng ebidensya. Next po tayo.
Ito po pag-usapan natin dito to si Raffy Biaso na kasi meron tong kalokohang ginawa. Isipin ninyo, ito ay may kaso, no? Instead na kinulong sa Munti. Dapat ito kinukulong dito sa Munti. Hindi ako nagsabi niyang korte mismo. Dapat ikulong na to sa Munti. Ha? Muntinlupa City. Ang ginawa, Muntinlupa City Jail. Ang ginawa pang mayor. Bawal to. Okay, pag-usapan natin ito. Sabi, Manila, Philippines, the Sandigan Bayan has upheld the conviction of Muntinlupa City Mayor Rufino Raffy Biaso for graft over the alleged misuse of 3 million in his Priority Development Assistance Fund o PDAF in 2007 when he was a congressman. Tingnan mo. Kaya ako, talagang wala na akong tiwala sa mga congressman. Hindi man lahat. Okay? Marami ring matitinong congressman. Pero, mas maraming loko-loko. Isa to si Raffy Biaso. Loko-loko. May anomalya. 2007 pa lang kaya ako masyadong kapangyarihan ang inilalagay dito sa mga congressman. Dapat maayos na talaga yung batas natin. Matindi po talaga. Ipapakita ko sa inyo na ano meron ng congressman. Dapat mag-iingat po tayo sa pagboto natin. Lalong-lalo na po sa congressman dahil because they are so powerful pagdating sa pera. No. In a 33-page resolution promulgated on November 5, a copy of which was released only yesterday, the court's itong November lang to, Special 7th Division said, the prosecution panel of the Office of the Ombudsman was able to present sufficient evidence to establish Biason gross and excusable negligence which permitted the misuse of the PDAF or pork barrel. Mana pala ito kay di ba? Sino ang pinagbawal itong pork barrel Bawal ito. Pero at sinong tinagura ang pork barrel king? Ngayon. Hindi ako nagsabi yan. Si Sandro at saka si Tambi. Si Tambaluslos. Kamag-anak nyo rin ba to? Ito si Raffy Biaso. Ako'y nagtatanong lang. Sandro, kamag-anak nyo rin ba ito si Kamag-anak nyo rin ba ito si Raffy Biaso? To recap, the evidence established that Biason's PDAF fund was liquidated but the project it supposedly funded turned out to be fictitious. That the resolution read. So sa madaling salita, parang ghost projects. Nag-release ng pondo, pero yung pondo naging anomalya. Kaduda-duda. In short, drawing. Fictitious. Ghost projects. Yan. Ngayon lang na-desisyonan. Alam mo ba't ako nang gagalaiti? Dahil convicted na ito. Ba't pa nyo dapat ikinulong nyo sa Munti? Ginawa nyo pang mayor dyan sa Muntinlupa. Ano ba naman? Pero ito, tanong. Tanong lang to, tanong. Ito ba talaga ay nanalong mayor? Baka mamaya, ito ay Garcia elected mayor. Ayun ang kakaiba. Ay sisilipin natin isa-isa yan. Kasi nakakapagtaka naman na convicted na iboboto pa ng taong bayan. Hindi, I don't think ganyan kabobo mga taga Muntinlupa. May mga nagsasabi nga nagme-mensahe. Ayaw daw nila yan. Paano nanalo to? Garcia. May kinalaman ka na naman ba rito, Garcia? Next po. Biason and his co-accused detained businesswoman, tropa pala ito ni Janet Napoles, Dennis Cunanan and Maria Rosalinda Laksamana of the defunct Technology Resource Center and private respondent Evelyn De Leon, president of the were convicted of graft and sentenced to serve from 6 to 8 years. Convicted. Graft. Sa Tagalog, magna. Magna natin paano? Kung ano man technical na ibig sabihin yan. Ginamit yung pera sa hindi dapat pinaggamitan. Simple. Sa Tagalog, magna. Kamag-anak to. Bongbong, kamag-anak nyo ba to? Baka ito ay Raffy Biason Marcos. Kayo nagtatanong lang Were sentenced to serve from 6 to 8 years of imprisonment. Aside from being perpetually disqualified from holding public office. So 6 to 8 years. Ito ba hindi kikilusan ng ombudsman natin ngayon? Tingnan mo yung Congress. Yung Congress ngayon, napakabalat sibuyas. Post lang ni Kiko Barsaga. Sinuspindi. 60 days. Ito, dapat kulong. Dapat ito'y nakakulong. Hindi galing sa akin yan,
Galing sa korte, dapat ito'y nakakulong from 6 to 8 years. Ayan, sabi po yan ng Philippine Star. At dapat hindi na nakakatakbo. Garcia, ano ka ba? Bakit nakatakbo ito? Yung 3 boto ng Duterte Youth Party List, panalo. Top notcher, 3 upuan. Hindi nyo pinaupo, animal. Bakit ito convicted? Hindi na dapat pwedeng tumakbo. Ever. Kahit kailan, hindi na dapat pwedeng tumakbo. Garcia, bakit nakatakbo? Alam mo kasi wala tayong problema sa batas. Nagkakaroon tayo ng problema sa batas pag hindi patas ang tingin. Dapat yung bawal sa Duterte, bawal sa Marcos. Yung bawal sa pink, bawal sa pula. Bawal sa green. Yung pwede sa Marcos, pwede dapat sa Duterte. Kaya nga ang tanong ko dito, Garcia, asan ka? Ang daming dapat makaupo, hindi mo pinaupo. Yung talo, ipinanalo mo. Hindi lang, ano pa ba yung isang, hindi rin nila pinaupo bukod sa Duterte Youth Party List. 3 upuan yun, 3 congressman, tinanggalan mo ng trabaho. Binoto ng taong bayan, may mandato ng taong bayan. Ano, Garcia, kakalampagin kita rito, Garcia. Ba't ito naging mayor? Eh, imbis na nakakulong. Sino pa ba? Sino pa yung isa? Alam mo tayo, wala tayo dito ang palapanigan. Doon lang tayo. Ngayon, pag sinabi ng korte, di ba? Inosente si Biason, o di okay lang. Pagka, ando doon, patas of the moment eh, oh. Yan ang sinabi, 6 to 8 years. Diba? Ganyan din kay Bongbong Marcos. Kaya ako, minsan nawawalan na ako ng gana eh. Anong sabi? May utang to, may estate tax na hindi bayad si Bongbong Marcos. Final and executory. Ang laki nun. Kung di ako nagkakamali, nasa billion yun eh. I'm not sure exactly kung magkano. Pero kasi binablog ko yung dati, kaya alam ko. Final and executory. Korte po nagsabi. Same thing dito kay Biarson. Korte nagsabi. Anong nangyayari sa Pilipinas? Diba? Yan lang ang nagiging issue natin eh. Anong marami pang kasunod to? Pagka ito'y talagang hindi to nagkaroon ng sustansya. At patuloy niyong sisilip-silipin lang. Yung patungkol sa Duterte, yung Dolomite Beach, etc., etc., si Kiko Barsaga, yung mga ganyan, pero yung mga ganito, tahimik kayo, hindi po namin kayo tatantanan. Maniwala po kayo sa akin, hindi namin kayo tatantanan. Dapat po ang batas, patas. Itong mahiwagang bridge na ito, pwede natin ito pangalan ng London Bridge. Hindi po babagsak yan. Sa Davao po yan ginawa eh. Okay, so merong ano dito, merong balita. Di umano, muntik madisgrasya dito si Bongbong Marcos. Ayan, pag-usapan natin. Bubuksan na sa publiko ang Bukana Bridge sa Davao City sa susunod na linggo. Ang tulay na ito ay parte ng Davao City Coast. Ang lintik, no? Ang ganda. Ay, alam mo, inaantay naming bridge? Yung Samal Bridge. Naku, maganda ron. Kahit kami pinapasyal doon ng maraming salamat sa KOJC sa SMNI. Dumadaan kami doon. Roro pa lang. Saglit lang yon. Pero ginagawa ng bridge. Pero bago tayo pumunta ron at habang inaabangan natin yon, eto muna tayo sa bridge na to. Napakaganda. Ang tindi nito. Malupit. Talong-talo talaga ang mga dito sa Metro Manila. Sige, tuloy. Coastal Bypass Road Project sa ilalim ng China Road and Bridge Corporation o CRBC. Ito ay magagamit. We will open the bridge on the 15th. Sa 15 nila bubuksan. Hindi importante kung kailan nyo bubuksan. Ang tanong, kailan yan na-conceptualize? Sinong gumawa niyan? China. Meron bagong tandem. Si Bongbong at saka sa China. December 15 gagawin na. Matatapos yung buong bypass by December 2027. So tuloy tapos na lahat ito all the way. Ang Ayun, so yun ang ibig niya sabihin, gagawin na.
Okay, sa December 15 at matatapos sa 2027 all the way. So, madaling salita, ang pinapalabas nito, kanyang proyekto. Ha? Hindi man lang niya babanggitin dito, ito ay panahon pa ni Duterte. Proyekto po ito ni BP Sara. Hoy, excuse me po. Ha? Makikipag-deal ba ang China kay Bongbong? Hindi, yung totoo lang. Huwag nga tayong maglokohan. So, ito hindi proyekto ni Bongbong. Isipin mo, walang proyekto si Bongbong, ha? Kasi ito'y credit grabber lang eh. Inaangkin niya nang dahil sa kanya. Kaya ito matatapos. Hindi, kahit wala ka, kahit hindi ka nabuhay sa Pilipinas, Bongbong Marcos, tapos yan. Ang punto dito, wala kang proyektong ganyan, tapos bigla-bigla, sa Davao merong proyekto ka? Sa buong Pilipinas, wala kang ganyan eh. Sino maniniwala na kaisa-isa mong proyekto na ganyang kaganda, na bridge, na infrastructure, sa Davao mo pa gagawin? Naku, huwag tayo maglokohan. So, ang one and only project mo, sa Davao pa? Bongbong, talagang yung utak mo sunog na. Huwag nyo nga kaming niloloko, Bongbong Marcos. 2.1 billion peso project na ito mula sa Official Development Assistance Fund ng China ay may 4 na lanes at may haba na halos 500 kilometro. Yan o, 500 kilometro. 500 kilometers. Matindi yung proyekto na yan. Huwag na natin paglayo-layuin eh. Hindi po arok ni Bongbong Marcos yung ganyang klaseng proyekto. 500 kilometers na proyekto. Yung Ilocos Norte nga hindi nila maayos. Aayusin pa nila yung Davao. Huwag na tayong maglokohan. Hindi kayang abutin ng utak yan ng adik. Mula 1.5 oras, 20 to 25 minutes na lang kapag tatawid sa eastern and western coastal areas ng Davao City. Ang sarap magmotor dyan, o kaya, yung hataw-hataw ka ng kotse dyan. Tinatayang nasa 14,000 vehicles din ang maaaring dumaan sa tulay araw-araw. Noong 2011, inanunsyo ng World Bank ang debarment ng China Communications Construction Company at 2011 pa. Kaya nga ang sinasabi nila, kaya ito ay proyekto ni Sara, wag nga tayong mag-ano-ano dyan. Di umano, yan ang sabi, 2011 pa. Okay? In short, hindi ito kay Bongbong Marcos. All the more, China pa. Si Bongbong pro-China? designated successor ng contractor ng tulay na ito na CRBC. Base sa World Bank, road projects din ang pinagmulan ng debarment case ng kumpanya. Noon namang 2009, inanunsyo din ng World Bank ang debarment ng CRBC kasama ang 6 pang construction firms dahil sa bid rigging sa Philippine National Roads Improvement and Management Program. Hindi na nabigyan pa ng pondo ang CRBC mula sa World Bank ng mga taong ito. Umingay din ang CRBC na maging parte ng $15 billion investment projects na pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sino pumirma ng 15 billion kung magkano man yan? Si PRRD. Alam mo, meron kasi akong ganyang kaibigan. Alam ko makaka-relate kayo dito. Yung lahat na lang ng meron ako, aagawin. Oo, yung pati style gagawin. Nagkaroon na kayo ng kaibigan ganyan. Gagayahin lahat. Diba? Nakakaasar. Tapos, kunwari, una niyang idea. Lahat kukuhanin. Sabi ko nga, kunin nyo ng lahat sa akin. Wag lang siya. Naging kanta. Joke lang po. Kasama ang China noong 2019. Kilalang baluarte ng mga Duterte ang Davao. Para sa agenda ay Yan. Itong dito, ito Bongbong Marcos, itong sabi nila, okay, pinayuhan to si Bongbong Marcos. Di umalis ka agad dyan sa Davao City. Bakit? Stricto po sa adik dyan. Madidisgrasya ka dyan. Muntik na nga daw to madisgrasya dito. Kasi baka mamaya, nagpag-iingat tayo kasi sa lahat ng syudad sa Pilipinas, sensitive ang Davao sa adik. Delikado ka dyan. Baka mamaya merong naiwan sa bulsa, yung almusal mo. Baka naiwan mo, Bongbong Marcos, yung almusal mo, yung sabi ng kapatid mo na si Amy, iba yung almusal mo. Baka may naiwan dyan. Ayari ka. Madidisgrasya ka dyan. Oo. Kaya mag-iingat ka ng punta-punta sa Davao. Delikado. Medyo yung damit mo, papalaban mo ng maayos. Ang masama nito, ito. Baka may nalaglag na buhok. Yung Bongbong dyan. Maraming nag-aabang. Gustong-gustong kuhanin yung buhok nito si Bongbong Marcos. Kaya dapat, Bongbong, nagsombrero ka. Nagtingin-tingin ka ba sa paligid? Kung may nakita kang baka may sniper dyan. Mukha pa naman yung buhok mo, naglalagas na. Delikado.
Mapa-hair follicle ka dyan. Wag. Of all places in the Philippines, wag mong lolokohin ang Davao patungkol sa drugs. Delikado ka dyan.